let me introduce to you the people behind Motoclide. We have Coach Erwin Carpena. Coach? Hello, good afternoon, Colonel. Yun. Nice to see you again. Yes, and nice to looking see younger, you. sir. Thank you for having us here. Yes, of course. Coach Tani Ortigueras. Good afternoon po sa lahat ng manonood at sa mga nakikinig dito po sa DWIC. Thank you, Colonel Bong. So, for another opportunity to. Ito ulit tayo. Yes, nakita naman tayo ulit, Coach Tani. And of course, Coach Rodis Von Villahermosa. I think this is the first time to meet you. Second time. Second time na, Second oh. time na po. Rodis Von. Good afternoon. Rod mga- is yeah. good, ano? Yes, Anong Rod. anong nickname mo? Rod. Rod. Oh, right. Masyadong formal to mga communication assistant namin. They wanted your full name. But anyway, here you are, guys. You're here. Ito po ang ano natin whenever there are issues in the riding community, I always refer to them because these people adhere to the highest standards of road safety, rider safety for that matter. May kita nyo nagpapa-competition sila, nakita nyo nagtuturo sila. Ang bottom line lahat yan is matuto tayo ng tama, mag-ride tayo ng tama, maging ligtas tayo sa pag-ride natin. Coach Erwin, yung Motoclide, usapan muna natin, how did it start? Well, again, it started way back 2018, 2018. sa Saudi Arabia po. So, it's just a hobby na ako po inamit ko si Coach Clyde sa Saudi Arabia. Nagpaturo lang sa kanya. Coach Clyde's been in this training sa Harley Davidson in particular tsaka iba't ibang klase ng motor since 2014. He's a certified riding instructor sa Saudi Arabia. Yun ang kanyang evening job. But at the same time, marami rin po siya naturuan. Anyway, to cut the long story short po, kami po yung naging magkaibigan. Ako naman po yung bilang isang business development manager sa abroad. So, we come up with a program na kung saan gawin natin siya ng formal. So, nagkameron po kami ng training school sa Saudi noong 2019. Then, dinala po namin dito noong 2021. Since you started here in 2021, marami na kayo naturuan, I guess. Pag practical training, siguro more than 3,000 na po. Pag naman, when it comes to riding clinic, safety talks, di na po mabig 20 to 30,000 na po yun. Because we are going around the countries, mga LGUs in particular. So we really promote and we really partner with a lot of LGUs, NGOs, tsaka mga corporate companies. So you're going around different parts of our country just to teach yung riding or rider safety. Dalawa pong klase yun. Isa pong riding clinic or Riding yung may clinic. actual na training. Okay. Then isa naman mo safety talk lang para sa mga kahit hindi nagra-ride ay nabibigyan ng mga safety awareness about motorcycle, yung mga angkas. Yes. Siyempre hindi sila nagmumotor. So tinuturuan tama. din natin sa paano tamang pag-angkas. Yes. Oh. We were invited. We're not just roaming around. Kami po ay na-invite ng Na-invite. mga LGUs na mga kilala. Meron po kaming namimit na nagpapaturo sa amin na hindi namin kilala. Yung pala isa po siyang kilalang personalidad sa isang community na dadalhin kami sa isang lugar na patunayan na okay naman. So, magpa 5 years na po kami na namin ngayon. Oh, wow. Yeah, 5 years, ano? Yes. That's a long time. Coach Tani, how long have you been with Motoclide? Since 2018, nag-start na po kami. Talaga? Magkakasama Sa po Saudi kami pa? Yes po, sa abroad pa lang, Ah. magkakasama na. Talagang ginibap nyo yung career nyo for this, ano? Anong passion? Ano ba? Was it road safety or talagang you want to promote riding in the Philippines as well other than sa Saudi? Actually, nung mag-start po kami sa Saudi, doon namin nakita kasi yung mga multiple accidents na nangyayari dito sa Pilipinas. Yes. Okay. Napapanood pa lang namin sa social media yung Alright. mga multiple involvement ng mga motorcycle. Nag-end up kami na sabi namin, dali namin sa Pilipinas para makatulong din naman tayo. Tama. We know na meron na multiple industry na may training facility Oo. din, Oo. na iisang advokasya. Sabi nga namin, siguro this is time para tayo naman ang tumulong din na time bukod sa natutunan Oo. natin. Share natin kung ano yung mga natutunan natin ngayon. Coach Rod, how long have you been with Motoclide? Nag-start ako noong 2020. 2020. So, sa Saudi Arabia din. So, it all started nung
na nakita ko na kung gaano nila yung finesse na Oo. pagdadrive, pagmamaneuver ng mga big bike, lalo na yung Harley na Harley. nyo nga po. Tapos doon nag-start yung aking interest. Nagsimula lang ho sa kagustuhan kong matuto na pagdalhin yung mga malalaking motor hanggang sa nainganyo, na-invite ako na magturo, hanggang nag-evolve siya into a passion kung saan na-appreciate ko yung na-share namin. Oo. Samot-sari ho ang aming mga natuturuan doon. Egyptians, local Saudis, Europeans, lahat ho yun. To think na pagdating sa ibang bansa, naranasan ho namin na talagang minamaliit ang mga Pilipino. Pero with that kind of activity, nakita ho namin na nakaka-uplift ng Iba tingin nila sa- iba ang tingin. Oo. Pag sinabi nilang, ang tawag ho sa amin, biruan, Filipino Mafia. Ah, Pag nandun na kami, dumarating nakamotor. may kamote din ba sa kanila? Meron din. Meron po. din. Marami din. Meron Marami din, hindi nawawala. Kaya dinala ho yung konsepto ng motor glide dito sa Pilipinas. Sa kagustuhan din ho namin ma-share. Again, tama ho yung sinabi Okay. nyo. Give up ho namin yung aming profession, yung Career. aming hanap buhay, aming Oo. career sa Saudi Arabia. Kasi ho, nakita namin na may maganda kaming maibibigay dito sa Pilipinas through motorcycle. Grabe, no? Passion turned advocacy. Coach Sherwin, kahapon, binalita ko dito, 1.9 million ang nadagdag na motorsiklo sa buong Pilipinas, buong Pilipinas. It means, it grew by 11% from 1.7 2024, ngayon 1.9 na tayo. More motorcycles on the road. What do you think? Well, more accidents anticipations natin. Oh, so Marami po talaga. what can we do about it? We cannot stop a lot of bikers or Yes. motorcycle companies to produce and Oo. magbenta. Alam niyo naman, ang dami pumapasok na That's brand. economy. Oh. Hindi naman nadadagdagan ng kalsada. Yes. So, totoo. ang sa amin lang nakita natin is more education Correct. about hindi lang safety, it's about ticket, yung pananaw po, attitude natin. Yung road courtesy, no? Yun dapat hindi mawala eh. Kasi pag minsan kami mismo as a rider, as a private individual, pag nakita namin talaga na may sumisingit, Oo. may alanganing Oo. pagdadasal mo na lang eh. Kasi bukod sa walang gear or hindi proper po yung gear, kasi Oo. sa abroad po nung nandun kami, super stricto talaga. Natatakot Yes. kami magka-penalty kasi ang penalty, pag kinonvert mo, nasa 20 to 25,000 May Pesos. 30,000 pesos. pa. And you Wow, have to ganun- pay that. Oo, ganun kamahal, ha? At pag hindi mo siya binayaran, may interest yun every month. Oh, wow. So you might be paying double or triple nung Oo, penalty. nung So penalty. siguro strict implementation po ang suggestion ko ng Is kung ano strict batas. implementation, strict enforcement, or higher penalties? Well, that's debatable po. Pero marami pong kukontra dyan. Pero siguro implementation na lang muna. Implementation Sawa. lang muna. Hanggang magsawa talaga yung mga rider. Oo. Pero nakikita ko naman po ang daming ginawa ng LTO na yun. Yes, oo. Ng Highway Patrol Group. Show na- us orders. Ang dami po talaga nilang Oo. ang dami ng checkpoint, ang dami na siguro on the part of the riding school na tulad ng Motor Glide, siguro more information campaign, Awareness. right? Awareness. At the same time, tulungan din po natin ang industriya ng mga nasa transportasyon na yan talaga sila na support in terms of yung sa time tsaka yung road dapat maayos kasi ilang po yung Tama, error eh. oo. Kalsada din po may Kalsada problema rin eh. minsan ang problema. So kapag po binigyan sila ng proper road, siguro maganda pong makakatulong yun. Yeah. Tutuloy po natin ang ating usapan about rider safety and well, I want to break the bad news dahil pinag-usapan namin ni Coach Sherwin kanina, will it be strict implementation or higher penalties, no? Ang sabi ni Coach palagay ko maging consistent lang tayo sa sa implementation natin or enforcement. It will alter the behavior. I also agree, no? Kasi minsan ang higher penalties it doesn't equate in changing the behavior. So, lalo na kung kaya niyang bayaran, no? So, ngayon, but consistency, no, in the enforcement, malalaman niya na seryoso, no, and it might alter his behavior. I was telling them about the story of air of what do they think
isang rider na huli 37 times by hitting the EDSA busway. Yung busway natin sa EDSA. 37. So if you will compute, from what I know is 5 ang first violations, 10 ang second, 15 ang third, fourth and succeeding 30,000. And that's hefty fine. No? So that's almost amounting to 800,000 na babayaran ng rider. Coach Tani, kung ikaw yon, what will you do? Siguro magtatago na. kasi kumbaga naka-alarm ka na eh. Correct. Well-alarm ka na talaga. sa agency. So, siguro talagang hindi ko alam kung gaano ka nakatigas ang ano mo. Oo. I mean, that 37 times, no? Na alam mong bawal, hindi mo na pwede sabihin hindi mo alam dahil may barrier, may road, may signage, Yes. may markings, no? There's no reason for you not to know. And makikita mo, bus lang ang dumadaan. Pag dumaan ka siguro motor, ikaw lang mag-isa doon, no? Makikita mo. Kasi I've been passing through EDSA, nakikita ko, wala na masyadong violate, ano? Yes. Coach Rod, what do you think is reformation para doon sa rider na yun? Bayaran niya na lang, gano'n. There's no escaping the law. Yes. So kung umabot ng 800 ang violation, penalty, siguro if I'm Yung 800 po, 800,000. 800,000, no. The least that the rider can do is admit and repent. Oh, But nonetheless, magbabayad. magbabayad. There's always a penalty. I think lumapit, usap genuinely with all the intentions. Kahit ibenta yung motor, that wouldn't be enough. Kukulangin yun. Oo. And that will serve as a steer warning. para dun sa Hard mga nagbabayad. lesson to learn talaga yun. Yes. Anyway, Coach Sherwin, alam mo, isa sa mga issue na bumabagabag sa riding community ngayon is the boss. This is not the first time, This is not the first time. Itong Mindanao loop na to, I think it's a parang deja vu nung nakaraan, di ba? Grabe. So, ngayon ito na naman, nandiyan na naman tayo. Let's go to a good example of a parang adventure, adventure challenge na ganyan, Batangas Loop. Tell us about it, the Batangas Loop. Well, ng Batangas Loop, we've been tapped to be one of the partner organizer po ng Loop PH, kung saan marami pong kasamang personalities including our good senator. Teka, Loop PH, ito yung nag-aano ng Philippine Loop, di ba? Marami pong iba't ibang loop. Iba-ibang loop, po. right? So, Loop PH Yung pala po- ang nag-ano nun. Yes. Ang partner LGU po nila is Santo Tomas, which is our good mayor naman Yes. ang host. So ang ginawa naman po at kagandahan doon, limited lang po talaga kasali. Shout out po kay Boss David tsaka kay Boss Tranks na organizer noon. Tsaka So, kay Mayor limited. Jackson. Limited po, limited. Okay. Number 1 is limited. Number 2, meron po talaga riding clinic and riding safety talk before the ride o a day before the ride. take-off. Opo. So, clinic, safety talk. Alright. So ang pang strict implementation po na chine-check talaga lahat ng motor ng organizer. Yeah. So checking up the motorcycle is very important. Roadworthiness. Roadworthiness. Okay. But behind that, I would like to syempre pasalamatan at sabi natin i-commend natin yung mga nag-prepare po, such as yung team of Motor Glide with the head ni Coach Stanley kasi talagang nilagyan natin yung route na mas safe. At saka may tourism portion to. Ay, diba? marami po. Maraming tourism Di ba portion. may mga stopover kayo Correct. to appreciate the view? Yes. So, ang nakita po namin, proper coordination sa lahat ng dadaanan, involvement ng lahat. Tapos yung route mismo, chinek talaga po twice or thrice, I think, na chinek kung tama yung daan, maganda yung kalsada, na safe. So, awa ng Diyos, after finishing the loop, in-announce ni Senator JB na talagang zero accident tayo. Yes. So we've been doing this for quite some time na talagang stricto po tayo. Ginagamit din po yung mga motor glide coaches to become partly martial at the same time parang kami rin pong tumutulong na tapin yung mga medyo konting pasaway although magagalit sila sa amin pero utos din po ng organizer na tumulong kami
kapag may nakita kami pasayaw, talaga hinahabol din namin. Who wouldn't want a safe motorcycle challenge? Ano? Lahat naman tayong gusto natin matapos ng ligtas, right? Apo. Wala tayong bulilyaso, so to speak. Yes. I mean, based on your experience in organizing such, ano kaya what could have been done to make the BIMC safer than it should? O yung last time na ginanap. Ano kaya ang pwede nilang gawin? I think nagawa na po nila lahat. Nagawa nila lahat super no? professional naman po ng BIMC. Right. Wala po kaming tulak kabigin doon. Siguro ang nakikita lang namin on our personal level, sa grupo po ng Motorglide, we are not against, but we're not also fan of that kind of challenge. Kasi mailigo kami sa takbong pogi lang eh. Takbong pogi. Yun. Oh, yung chill ride. Alam niyo po mga ka-DWIC, ang takbong pogi, ligtas palagi. Yan yun. Ha? Yan yun. Anyway, Coach Tani, siguro let's end it with some safety tips to our ka-DWIC. Coach Tani, please. So siguro ang maibibigay ko pong tips sa mga kapwa rider natin is abide number 1. Kasi yung implementation ng mga enforcers agency natin, local LGUs and even the national, kapag ka isinasa puso natin kung paano tayo susunod sa batas na yan, na meron tayo, na nag-exist, ligtas tayo makakauwi sa pamilya kasi isipin lagi natin din ang pamilya natin na uuwian. 2 gulong lang meron tayo na ginagamit sa daan. Siguro napaka-importante dyan yung etiquette at manners ng isang rider. Laging isa puso at isa isip yan. Ayun. Coach Rod, make it quick. Safety tip para sa mga lahat ng nakikinig ng DWIZ at mga motorcycle riders. Maging open po tayo palagi na matuto sa mga bagong information, bagong mga skills, bagong mga batas na related or makakaapekto sa ginagawa ho nating pagra-ride on a regular basis. Sa ganitong paraan, mananatili po tayong updated at alam ho natin kung kailan iiwasan at mas masusunod ho natin yung maging maayos at disiplinadong rider Yun. araw-araw. Coach Erwin, next for Motorglide, anong activity? Yes, having said that, with that kind of event, meron po tayong National Riding Skills Competition. Yun, kailan yan? Sa November 14 and 15, naron po kayo. March 14 and 15. Bakit November? Tagal pa Anyway, yung November. March 14 and 15, isa 4th edition na po natin. 4th year na po. edition. Nasa enclosed po tayo kung gusto nyo pong subukan ng yung galing at saka gusto nyo pong maranasan, sumali sa isang competition na ganito. Safe at saka chill lang talaga. Welcome po sa National Riding Skills Competition sa Santo Tomas City, Batangas po gaganapin. Ayun, so lahat ng magagaling riders, please join the National Skills Competition ng Motorglide sa Santo Tomas, Batangas. Diyan po natin ilabas yung galing natin. Yes. Wag po ng Motorglide. National Riding Skills Competition sa Santo Tomas City, Batangas po gaganapin. Ayun, so lahat ng magagaling riders, please join the National Skills Competition ng Motorglide sa Santo Tomas, Batangas. Diyan po natin ilabas yung galing natin. Yes. Wag po tayong makakaroon sa nakakasagasa tayo, nakakabangga tayo ng ibang tao. But anyway, maraming salamat Motorglide for Thank you. being in the show. Thank you for your Maraming tips. salamat po.